full of expectation. Amen? We won't stop now because we know God is moving our ways we've never imagined. Kaya naman let us continue to worship God. Hallelujah, God! Tayo po'y umawit at magpasalamat sa Panginoon. I give you glory for all you brought me through, and now I'm ready for whatever you wanna do. Come on, church. I'm moving forward to follow after you, and now I'm ready for whatever you wanna do. Your presence is an open door. So won't you, Lord, like never before? We say your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Every season, your praise has been enough, and I'm believing the best is yet to come. The cross before me, the hope of things above. I give you Jesus, and in Jesus, the best is yet to come. Your presence is an open door. Church, we want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Let us declare this song, hallelujah, God. We say, 'cause I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. We love you, Jesus. 'Cause I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. Yeah, I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. Hallelujah! Oh, we declare it! Oh,
This is the day that the Lord has made. Amen. Come on, let's clap our hands, church. Hey, hey. We worship you. There's a light that shines with hope and grace, fills the sky. Your mercy is where I lie. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control of the world. Let your favor pour out, Jesus. This is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control of the world. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Rejoice and be glad in it. Come on, let's clap our hands. Hallelujah. We will rejoice in your presence, oh God. Hey, hey. Behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Come on, church. Behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing. Behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing. Yes, Lord. Behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Yes, Lord. Behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. This is the day. Come on, church. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord will rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah, let's give it up for Jesus. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. When we call your name, Panginoon, you always respond, Panginoon, because we know you are able, Panginoon, and you are always faithful, O God. Hallelujah, Jesus. Let's continue to worship Jesus.
with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has opened us. He will never fail us. He will never fail us. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. Our God is for us. He has opened us. He will never fail us. He will never fail us. He defeated a grave. Come on, church. Raised to in His name we overcome. Lift it up, defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is Let's continue to be in the presence of the Lord. Ang sarap sa pakiramdam, no, na sisimulan po natin in 2025 with full of worship with God. Amen. Hallelujah. Lord, you are the Alpha and the Omega. Lord, we worship you this day. Hallelujah. You come at the right time when I least expect it, never behind. So why would I be surprised
worship the Lord. Let's be the declaration of this. God of my presence, God of my future, you write my story, you hold it all. Let's declare. God of my presence, God of my future, you write my story, you hold it all together. God of my presence, God of my future, you write my story, you hold it all together. God of my presence, God of my future, you write my story, you hold it all together. God of my presence, God of my future, you write my story, you hold it all together. And I believe that yes, Lord, the goodness of the Lord. I'm confident that seasons change, your faithfulness. And I believe come on, church. Let us declare with our mouths. You are good. You are good. I'm confident as seasons change, your faithfulness remains. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Lord, hindi kami magpapapigil, Panginoon, sa kahit anong nagpapapigil sa amin. Lord, we will worship you, O God. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Hallelujah. You are the Alpha and you're Omega. You're in the middle. You hold it all together. You are the Alpha with one voice. And you're
Amen po ba? Meron dito, noong 2024, sumubok ka pero parang walang nangyari. Yung 2024, pwedeng nawalan ka, nasaktan ka, na-reject ka, pinanghinaan ka ng loob, nagduda ka. Yung 2024, gusto mo nang bumitaw. Pero ito lang, yung gusto ko pong makita or gusto po nating ma-realize, nasa 2025 po kayo ngayon, sinasamahan, inaakay, tinutulungan, pinalalakas ng ating Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, ang kinagandahan po sa Praise Church, kahit ang mga tiga-praise, ito lang po talagang characteristic eh. Kahit nasasaktan, nagpapatuloy. Kahit nawawalan, nagbibigay pa rin. Kahit hindi na alam ang gagawin, kumakapit pa rin kay God at sinasabi, Lord, ikaw lang, walang iba, ikaw lang ang aming inaasahan. Hallelujah. Sabi po dito, no, alam niyo po, 2024, parang 4 na buwan po tayong nag-Nehemaya na sermon series. May isa po akong devotion nun. Sabi lang po dito ni Nehemaya sa chapter 5, Nehemaya chapter 5 verse 19, alalahanin mo ako, O Diyos, sa lahat ng aking ginagawa, alang-alang sa sambayanang ito. Alalahanin mo ako, O Diyos, sa lahat ng aking ginagawa para sa pamilya ko. Alalahanin mo ako, O Diyos, sa lahat ng aking ginagawa para sa outreach ko. Alalahanin mo, O Diyos, lahat ng aking ginagawang pagtatrabaho, paghahanap buhay, pagsa-sideline, para makapagpatuloy sa buhay. And we believe, gusto sabihin ni God, inaalala niya yon at naniniwala tayo sa 2025, magbubunga lahat ng mga pinanim natin ng 2024. Sa 2025, may makikita kang kilos ng Diyos na minsan niluhod mo noong 2024. Lahat ng katuwaan at kagalakan na pwede mong maranasan ng 2025, bunga ng panalangin mo ng 2024, mararanasan mo ngayong taon na ito. Amen po ba? Sino excited sa bagong taon ng 2025, pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon? Hallelujah! Yung palakpak ng unang linggo ng pagpupuri, yung palakpak ng unang pagsamba natin sa Panginoon, yung palakpak na buhay, na buhay, na buhay ang Diyos ng 2025. Hallelujah! Panginoon, salamat po ng maraming marami sa pagsama niyo po sa amin sa nakalipas na taon, Lord God. Salamat po ng maraming marami at sobra po kaming excited ngayong taon na 2025. Sisimulan po namin ang pagpapalakasan, sisimulan po namin ang pagpupuri, sisimulan po namin ang anointing ng iyong mayamang presensya ang taong ito. Kasi Lord, maliban na ikaw ang magdingning sa buhay namin, baliwala ang aming buhay. Kaya Lord, maghari ka sa 2025 at muli, Lord God, samahan niyo po kami, O God. Salamat po ng maraming marami. Sa iyo po ang pinakamataas sa papuri, pagluwalhati at pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Hallelujah, hallelujah. Oh, we thank you for the victory tonight, Lord. No more chains on me.
empty cross veil torn. You took the keys, and now I live in your victory. Hallelujah, praise my heart. Thank you, Jesus, you're. Oh, come on now. Now I'm on the winning. Let's go. I'm gonna live in your victory. We pray like this 'cause we believe. We're on a winning team. Oh, someone break the Lord and me. We've got the victory. Come on, give him a shout of praise tonight for the victory. Okay, mas malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Thank you, Jesus. Batiin mo na yung katabi natin, sabi natin, mabungang bagong taon. So that is our declaration for 2025. Productive 2025, efficient. Tama sabi ni Pastor Mel, ano, sa maraming bagay, minsan sinusubukan natin, minsan parang talo tayo. Parang mas marami pa yata yung natapon kaysa yung naipon. So, ayaw natin na yung lakas natin, masayang, yung katalinuhan, yung oras, even yung mga resources na pinagkakaloob ng Panginoon, ma-maximize talaga natin ang maraming bagay na ito. Okay? Sino sa inyo po ang nakasunod or naka-apply? May assignment po tayo na simula ng araw ng pagpapasalamat sa Diyos. Or even yung mga gagawin mo sa loob ng isang araw, unahan mo na agad, Lord, salamat sa trabaho na kaloob nyo. Lord, salamat sa mga lalakarin ko. Lord, salamat sa napakabungang araw na ito. Okay, sobrang halaga nung tinatawag nating gratitude journal. Practice po yan ng mga taong mauunlad sa buhay. Pangalawa, challenge ko po kayo na even yung Bible reading, hindi lang Bible reading, kung may babasahin kayong magagandang mga books, ang sarap na basahin natin to loudly. Every time na nagbabasa tayo, napapractice, na-exercise yung imagination natin. Kapag gumana ang imagination natin, nagiging creative tayo. Kapag naging creative tayo, nakakaisip tayo ng magagandang bagay na nagiging productive ka. The highest form of earning is imagination. Kaya yung mga nakaisip ng Shopee na yan, Lazada na yan, Gcash na yan, sila po yung mayayaman. Kasi naisip nila ang mga bagay na pwedeng makatulong at magamit po ng maraming tao. Sabi niya natin lahat, I am productive. Okay. So this morning, meron tayong pag-uusapan ngayon, okay? So anak, medyo tatagalan natin dito sa screen kahit hindi mukha ko ang masyadong makita po. No? Pag-uusapan natin this month of March, the kingdom. Sa February, I am the breadwinner. Sa March, green bones. Pagkatapos, magmi-mission tayo, mag-harvest, you are invited. So i-connect lang natin to kingdom. Alam niyo po, every year, naghahanap ako kay God ng isang karakter na pwede ko pong gayahin o pwede kong i-develop. Naghahanap din po ako ng verse for the year. And I believe ito po ang verse for the year, itong Matthew 6:33, na kapag naunawaan natin ang daming social problems na masosolve even sa pamilya natin. Na-imagine nyo na ba ano ang buhay kapag si Jesus ang totoong naghari sa ating buhay? Your kingdom come, your will be done. So sana, wag nating ma-miss itong month of January. Ano po? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Marami sa atin, baka favorite verse po ito. Pero kailangan po natin ito sanang mas maunawaan. Ang dami ko po talagang, in a sense, binabasa din po ngayon. Alam niyo po, ang Matthew chapter 5, ito kasi chapter 6 ito eh. Chapter 7, ang tawag dyan, Sermon on the Mount or Beatitudes.
Sa totoong ibang salin po dyan, values, kingdom values. Alam niyo po bang hindi makakahali sa kahirapan ang walang values sa buhay? Kung hindi mo values ang kasipagan, righteousness, humility, generosity, ang isang taong walang values, hindi makakaalis sa kahirapan. Una yon, hindi rin po makakaalis sa kahirapan ng mag-asawang hindi ayos ang pagsasama. Yung instead na nagkakatulungan kayo, lagi kayo nag-aaway, ang tagal nyo na sanang mayaman. Kaya lang wala kayong ginawa kundi mag-away maghanapan, magpintasan. Dalawa lang muna na yun. Values and marriage. Pag iyan po naayos natin, lusot po tayo sa kahirapan. Kaya itong Matthew 6:33, ano po, dyan mo nababasa yung mga don't worry, prayer ni Jesus. Andyan po yan. Pero tingnan nga natin to, yung Matthew 6:33, aralin lang natin mabuti. Tingnan natin to sa screen natin. Seek ye first, pwede mo bang hanapin ang hindi mo alam? Paano mo hahanapin ang hindi mo alam? Kaya ano ba ang kaharian ng Diyos? Kapag pinahanap ko po sa inyo yung wallet ko po, paano nyo po hahanapin ang wallet ko? Basta may nakita kang wallet, iyon na? Hindi, aalamin mo yan. Ano kaya yung kulay ng wallet ni Pastor? Gaano kaya kalaki yung wallet ni Pastor? Ano kaya yung laman ng wallet ni Pastor? Hindi mo pwedeng hanapin ang hindi mo alam. Kaya this January, hahanapin natin ang kaharian ng Diyos. Ano nga ba ang kaharian ng Diyos? Ano yung picture niya? Ngayon, tige, sagutin pa natin ito. Paano natin malalaman na ang kaharian ay dumating sa buhay mo? Your kingdom come, thy will be done. Paano mo masasabing the kingdom of God has come into your life? Pagkatapos ganito, meron bang ipinapahanap ang Diyos sa atin at pinagagawa na hindi para sa kanyang kapurihan at para sa iyong kabutihan? Na-imagine mo na ba kung ang bawat tatay ina-apply ang Matthew 6:33? Na-imagine mo na ba bawat nanay ginagawa ang Matthew 6:33? Yung mga anak ginagawa ang Matthew 6:33? Anong itsura ng buhay natin? Okay? So, yun ang pag-uusapan po natin especially part 1 lang po ngayon. Okay. So, gagawin natin po the best explanation possible, the simplest din para mas lalong maunawaan natin. Okay? Pero kung nakikita nyo po, baka mas meron pa kayong mas magandang paliwanag, mas okay po yon. O, eto muna. Pag sinabi natin the kingdom of God is when I yield, when I surrender, when I submit my life to God as my sovereign King. Yung kingdom, binubuo ng dalawang word. King, dominion. Walang hari na walang kaharian. Walang hari na walang pinagaharian. Kingdom. Kung sinasabi nating hari mo si Jesus, ibig sabihin, kung ano ang sinabi ni Jesus, yun ang gagawin natin. Wala ko kayo nakakita. Sa movie, madalas kayo makapanood po ng about the kingdom, about kaharian. Basta sinabi ng hari, wala nang tanungan po yun. Mahal na hari, paano po kung ano? Just obey. Hindi ko ibinigay ang salita para tayo mag-debate, para pagtalunan natin to. You have to obey. So, the kingdom of God is when I surrender my life to God as my sovereign King. By the way, mga kapatid, kahit silent lang, sagutin niyo po ito. Ilan po sa atin ngayon ang kausap ko, seryoso mo talagang gusting sundin ang Diyos sa taong ito? Yes, wala namang problema na yumaman, wala namang masama na umunlad, pero ilan po sa kausap ko ngayon, seryoso ka, gusto mo talagang masunod ang Diyos sa iyong buhay. Kung kayo po iyon, dito po sa ibaba hanggang sa itaas, malakas na palakpak ibigay natin sa Diyos.
So, yun muna yung meaning natin ha. Pag sinabi natin the kingdom of God is when I yield my life. Hindi ako masusunod ang Diyos. Hindi pwedeng walang ibang, hindi pwedeng hindi ang nasusunod ay ang Diyos sa ating buhay. Ang Diyos ang dapat na masunod sa ating buhay. And then number 2, the kingdom of God is when I yield my life to God and do my assignment. Kapag nagpasakop ka sa kaharian ng Diyos at paghahari ng Diyos, hindi pwedeng hindi Kanya bigyan ng gagawin mo. Okay? O sasabihin niya, Jason, ina-assign kita dito, gawin mo to. O Fred, gawin mo to dito, ikaw ang bahala dito, pagharian mo yan. Pag pinasakop mo ang buhay mo sa paghahari ng Diyos, bibigyan ka rin niya ng kingdom. O Cedric, ikaw yung bahala sa pamilya mo. Gusto ko maging mabuting tatay ka, maging provider ka, maging protector ka, maging pastor ka sa pamilya mo. That is your assignment, Hindi pwedeng nagpasakop ka sa Diyos na walang ipapagawa ang Diyos. Lord, ikaw ang hari, pero basta Lord, ako masusunod lahat. Kung anong gusto ko, kung anong makapagpapaligaya sa buhay ko, yun ang gagawin ko. Hindi po kingdom of God yun. Kingdom of yours. When I yield my life to God. Lahat po tayo may assignment. Ang iba dito, ang assignment ninyo, teacher ka. Gusto ni God, have dominion sa school na kung saan ka nagtuturo. Maaring nasa call center ka ngayon, that is your assignment, have dominion doon sa lugar na pinaglagyan sa iyo ni God. Kaya nga mga kabataan, habang nag-aaral pa kayo, ito muna ang assignment nyo, mag-aral. Yung career at profession na kukuhanin nyo, yan po ang assignment nyo na gusto ni God, pagharian mo yung assignment mo. Hindi yung teacher ka, pero hindi mo siniseryoso yung pagiging teacher mo. Architect ka, pero hindi mo siniseryoso ang pagiging architect mo. Pangatlo, na definition natin by God's grace, is the word, the kingdom of God is when I do my assignment and serve people. Kaya ito siguro yung malaking problema natin. Paano mo paglilingkuran ang mga tao kung wala kang pinag-aralan, kung wala kang alam, kung wala kang resources, kung wala kang influence? Ito yung matagal nang medyo bumabangga po sa isipan po natin. Yung idea na wala namang problema sa gospel Very powerful ang gospel. Kaya lang minsan yung nagsashare ng gospel, mga kapatid, tanggapin mo si Jesus, gaganda yung buhay mo. Ngayon yung sinashare mo, tiningnan ka, parang mas maganda buhay ko sa iyo. Ako napaka-peaceful ko, pero ikaw mukha mo palang ang asim Puro kakabalisahan, paano ko maniniwala sa sinasabi mo? Minsan, totoo ba talagang may difference ang may pagkakilala sa Diyos at walang pagkakilala sa Diyos? Bakit ko gugustuhin yung gospel mo? Parang mas maayos ang buhay ko. Kaya nga sobrang lalim na inilalagay ng Diyos sa puso natin. Hindi ibig sabihin na kapag simba tayo, dumating na po ang kaharian sa buhay natin. Marami po nagsisimba ngayon pero ang gulo ng buhay. Marami nagsisimba po pero walang balak mag-ayos ng buhay. Regardless kung ano kamali ang failure natin, balik lang tayo sa Panginoon. So again, what is the kingdom of God? When I yield my life to God as the sovereign king, sovereign, control, masusunod. He is my king. He is my boss. He is my life. And then when I yield my God to God, pagkatapos talagang nirule ko po yung assignment na kaloob sa akin ng Panginoon. And then ang sarap lang, yung assignment mo, nagagamit mo para paglingkuran ang mga tao. Ilan po sa atin, nagigets po natin ang meaning ng kingdom of God? Kung nagigets niyo po, sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah.
Wow, thank you Jesus, thank you God. Parang ganito yan, ano? Halimbawa, yung taong ito, nagdo-doktor po siya, pinasakop niya yung buhay niya, ano po, sa Diyos. So kailangan muna, kahit pa maganda ang profession po natin or what, kailangan nating ipasakop ang buhay natin sa Diyos. Ang tawag natin dyan, alignment. Kailangan magkaroon muna ng alignment. Sino ba yung maliwanag na susunod sa buhay mo? Sino ba yung maliwanag na nasusunod talaga? At talagang in a sense, reference ng buhay natin. Hindi ako gumagawa nang wala akong standard sa buhay. Ngayon, binigyan ka ni God ngayon ng assignment. Yung assignment, pagharian mo. I-rule mo. Grabe, mamaya may babasahin tayo sa Psalm chapter 8. I-rule mo. Pag sineryoso mo yung pag-aaral mo, grabe po matutulungan mo yung mga tao, and there is no greater fulfillment and achievement in life than doing the very purpose of God in your life. Kaya napakaganda po. Sabi niya ho natin, alignment. Sabi niya po natin, assignment. Sabi niya natin, fulfillment. Kaya yung alignment pa lang, pag doon bagsak na tayo, hindi mo magagawa assignment mo. And there is no such thing as a great achievement and fulfillment apart from the purpose of God. So ganyan lang po laging yung level. Kaya alignment, kaya napakaganda nitong prayer and fasting week natin. Halos lahat ho ngayon magpe-prayer and fasting. Ang number one focus natin is aligning our will to the will of God. Siya talaga yung masusunod sa buhay po natin. Mga kapatid, hindi pwedeng sumunod ka sa Diyos na mapapahama ka at lalong masisira ang buhay mo. The secret is, we need to obey the will of God. Tingnan nyo to. Do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. Okay? Anak, kanina ko pa nabasa, palipat na natin. Okay. Huwag daw po kayong mag-iipon ng kayamanan sa lupa para sa inyong sarili na sinisira ng mga kalawang, at where thieves break in, na kaya ang manakaw. Titigan niyo po ang passage. What is wrong with that passage? What is the real problem in that passage? Sige, sabihin natin, kung ang una niyong interpretation po dyan is, huwag mag-iipon. O yung pumabasa natin, huwag mag-iipon, ang laki ng problema mo, pare. Ang laki ng problema mo, kaibigan, kapatid. Magkakasakit ka, kailangan mo ng pera. Pagkatapos, eto ang verse mo, huwag mag-ipon. Hindi po yun ang ibig sabihin noon. Ang daming tao, ang laki ng problema ng mga taong walang ipon, walang savings, walang health card. Ang laki ng problema ng mga taong mag-aaral na yung kanyang mga anak, wala pa rin naipong pampaaral. Alam niyo po ba yung pinaka-keyword dyan? Huwag ka lang mag-ipon para sa sarili. Yun po yung passage niya na pinanggalingan ng Matthew 6:33. Diyan lang muna tayo magsimula sa verse 19. Ang sinasabi diyan, nag-iipon ka, hindi ang motivation natin ay puro sa sarili po natin. Tingnan niyo po yung sunod na passage na ito. Tingnan niyo po. Ganda-ganda nito eh. Kayo nga po tayong lahat po magbasa in 1, 2, 3. Ang mabuting tao ay nag-iiwan ng mana. Sino ho rito, taas nga ho ang kamay, pinamanahan ka ng magulang mo? Wala po, ang namana ko po sa manang loob. Ang namana ko po yung kahinaan ng kalooban ng magulang ko. Parang nabuhay kami lagi sa takot, sa kawalan. O sige, para lang maliwanag po ito, no? Ito ang maganda sa Bible eh. Sabi niya, ang mabuting tao. Paano kapag wala kang iniwan, hindi ka na ba mabuting tao? Basta ang mabuting tao may iniiwan, may legacy, may pamana.
O sige, sabihin na natin, hindi ka naiwanan ng magulang mo ng maraming bagay, pero at least naturuan ka niya na maging mabuting tao at marangal. Malaking bagay. Pero wag muna tayo masyadong pumunta sa spiritual. Literal muna tayo. Ano sabi sa passage na ito, Proverbs? A good man, ito naman, houses and riches are an inheritance from fathers, but a prudent wife is from the Lord. Lagi ko itong narinig kay Ate Lee. Bahay at kayamanan ay namamana sa magulang, subalit ang mabuting bahay ay kaloob ng may kapal. Huwag naman pong angkuhanin lang natin dito ay ang mabuting bahay. Ano po, mabuting may bahay ay bigay na may kapal. Maganda rin po yung may houses and riches. Amen ho ba tayo doon? Imagine mo po, eto pala yung ilang bagay na iniiwan. Kaya nga, hindi ka nag-iipon ng kayamanan sa sarili, nag-iipon ka para sa iyong lahi. Para sa iyong angkan. Nalulungkot po ako kapag maganda lang tawagin yung working student, pero kung yan ang pag-ipon ng magulang, hindi niya na kinakailangan mag-working student, magpo-focus na lang sa pag-aaral. Kung tayo ngayon, may iniwang bahay ang magulang natin, hindi na yan ang pinupurso mo ngayon. Marami ka pang pwedeng ipurso. Can I hear amen? Kaya nga yung mga walang balak mag-iwan na magagandang bagay sa anak, mukhang may malaki tayong problema. Dito diretso po from fathers. Biro mo 8 ang anak mo, pagkatapos wala tayong bahay. Ano mangyayari sa atin? Gusto mo maging squatter yung mga anak mo? Kaya nga napakapalad na mga may magulang na iniisip ang kapakanan ng kanilang mga anak. By the way, mga kapatid, Abba, Father. Yan tawag po sa Bible kay God, Abba, Father. Hindi yung, Aba, kanya ka na naman ha. Iiba po yun. Kaya nga medyo mabigat yung role ng mga lalaki at ng mga tatay because you are God's representative to your family. Ganito na lang sabihin natin, ikaw yung haring inilagay ng Diyos sa iyong pamilya para alagaan sila, para protektahan sila at ilit sila. Lagi niyong mapabanggit sa akin ngayon to, mapapahinga niyo word na God's representative. Kaya kung ano po ang tatay, iyon po yung parang Diyos na napipicture po natin. Sobrang ang laki ng kinalaman. Kaya nga tingnan niyo po, houses and riches are an inheritance from fathers. Kagabi, kinausap ko po si Lorichelle. Kinausap naman namin sila nung kami mag-asawa. Anak, ang problema mo, paano mag-aral mabuti. Hindi kailanman darating siguro, maliban na lang kung ma-stroke, mamatay kami ni Mami, kailangan mong mag-work pagkatapos mag-aral. Pero hanggat buhay si Daddy, gagawin namin ang lahat ng paraan para makapag-aral ka. Sobrang labo po nito kasi 8 kami magkakapatid, halos hindi nakapag-aral. Baon nga, wala eh. Pambili nga ng project, wala eh. Sayang, kung meron lang po kaming pera, siguro kasama ako sa top 40. 42 po kasi kami eh. Ang taas pa naman ng grades ng project. So, minsan natatawa na lang po, pero sige lang, okay na. Minsan kasi yung hindi nagawa sa iyo kahapon, yan ang ministry mo ngayon. Kaya, pag nakikita niyo pong medyo pikon ako sa mga hindi nag-aaral, alam niyo na po yung pinanggagalingan ko po. Alam ko po kasi kung gaano kahirap at gaano patinding future, pangit na future, na naghihintay sa mga taong hindi siniseryoso ang dapat nilang seryosohin ngayon. Pero alam niyo po, by God's grace, si Lori naka-exam na for senior high sa UST, naghihintay na lang ng result. Ngayon po, nasa Lasal siya. Kumukuha na po siya ng exam. Sabi ko sa kanya, anak, yung mag-take ka lang ng exam,
panalong-panalo na si Daddy. Kasi ni minsan hindi sumagi sa isipan ko yung anak ko makakatuntong man lang kahit pagtitake lang ng exam sa senior high. Alam niyo ho, kung tayo po ay mabuting tatay, gagawin natin ang lahat ng paraan para po i-provide ang pinakamainam para sa ating mga anak. Kaya nga mamaya mag-a-anointing tayo. And that is my prayer as we anoint you, yung pamilya nyo. Sana magkaroon tayo ng tatay na may Matthew 6:33 na puso para sa Diyos at sa kanyang mga anak. Malakas na palakpak, ibigay po natin sa Panginoon. Hallelujah! So, huwag mo natin ialis po. Mag-iwan ka ng mga bagay na hindi para sa iyong sarili, para sa pakikinabangan ng mga taong susunod sa iyo, para hindi na maging mahirap pa yung lalakaran nila at mas makatulong po sila sa mga taong nangangailangan. Ang ganda-ganda ng Pilipinas, kung Matthew 6:33, ia-apply po natin sa atin pong buhay. Tingnan nyo ito, 31:32. Therefore, do not worry. Sabi natin lahat, worry. Do not worry saying, what shall we eat? O again, yung 31:32 bago mag-33. So ito yung tinatawag nating context. Ano po? What shall we drink? Or what shall we wear? For after all these things, the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Ang hinahanap daw ng mga walang pagkakilala sa Diyos or mga Gentiles, ang focus lagi ng isipan nila, saan tayo kakain? Ano kaya ang damit na ano? Ano kaya ang bibiling ko? Laging puro yun daw po ang iniisip nila. By the way, mga kapatid, ang sabi rito, do not worry. Anong ibig sabihin nito? Hindi mahalaga sa Diyos kung may kakainin tayo? Hindi ba mahalaga sa Diyos kung okay yung tinitiran mo, nagsisiksikan kayo? Hindi ba concerned si God kung wala po kayong grocery? Iyon po ba ang point doon? Bakit sabi ni God, huwag mong isipin yan? Huwag mong isipin yan. Kung hindi yun ang iisipin natin, ano dapat nating isipin? Kaya natin hindi raw dapat sobra tayong mag-worry sa mga bagay na ito. Alam niyo po, for your heavenly Father knows. Napaka-bless kung meron po kayong mga tatay na sobrang responsable. Kanina tinitingnan ko si Maya, saka si Owie. May bakas po ba yung dalawang batang ito kung nagwo-worry? Sa kalikutan nila, ang lalaki na ng binti nila. Pero hindi ko nakita nagwo-worry sila. Kasi napaka-responsible ni Marlon. Napaka-responsable ni Doc Ja. Parang hindi ko makitang si Maya, pwedeng dumating ang pagkakataon, parang gusto nilang ipaampon, kasi hindi nila maalagaan. Diyos pa kaya? For your heavenly Father knows. Marami ko dito pong silently, tagahanga po ako ninyo. Every time na makikita ko po kayo, sabi ko, grabe, ang ganda ng future nito. Kung ngayon, as a single, responsable ito. Pag nag-asawa to, magiging responsable din to. So mga kapatid, your heavenly Father knows that you need all these things. Kaya alam niyo po, ito lang muna po. Grabe, hindi tayo dapat mag-worry sa mga bagay nito. Ang dapat nating i-worry talaga, paano ko masusunod ang Diyos? Sana naiisip mo yan bawat araw. Paano ko kaya masusunod ang Diyos? Paano kaya maghahari ang Diyos sa pagtatrabaho ko ngayon? May transaction ako ngayon, paano kaya mag-glorify si God, ma-honor si God? Saludo po tayo sa bawat isa na grabing ang iniisip nila ay paano ma-honor si God. When you honor God, hindi pwedeng hindi ipagkaloob ng Diyos ang ating mga kailangan. Ako po meron time, sinubukan ko rin po para mapasok ko ang mundo ng mga nagbe-business, napakahirap. Napakahirap. Hindi ganun ho kadali pala talaga. Pero ang sinasabi lang po natin ay ito. Yes, nagsisikap tayo, pero ang tiwala natin nasa Diyos. Amen? Lagi akong binabalik ni God sa sitwasyon na binuhay kita, inalagaan kita, ako ang magpapaaral, gawin mo lang ang pinakamabuti as a pastor. Huwag kang magsermon ng walang kwenta, huwag kang magsermon na hindi pinagandaan, huwag kang magpastor, pastoran sa buhay.
Mahal ko ang mga pastor, but I hate pastors also. 168 hours tayo. Anong ginagawa mo? Grabe ho. Gusto ko pong ibangon yung karangalan at dangal ng pastor. Ang dami kasi ang connotation. Pag sinabing pastor, walang magawa sa buhay yan eh. Sa kadami ko nakita, pastor, pangit. Sabi ko, panahon na para may poging maging pastor. Kaya dito sa Praise Church, ang unang qualification na magpapastor, kailangan may itsura. Pag walang itsura, hindi mo maipapakita ang ganda ng langit. Eh, ang maganda naman sa Lord, pag naging Christian ka, gumaganda ka naman talaga. At pumopogi ka. Sige nga, sabihin mo sa katabi mo, mukhang bibigyan mo ko. Wow, so tingnan nyo ho ito ha. But seek first, so ito ang dapat mong problemahin. Ito yung dapat mong iniisip mabuti. Paano mo mapapasaya ang Diyos? Hindi dahil malungkot ang Diyos. Ang sarap ano? Na-imagine nyo na ba natuwa ang hari sa iyo? Naisip mo na ba pag ang Diyos, ako po pag natuwa po ako, wala lang. Hindi, so natutuwa sila, nakagrab lang po kami kanina. Kikwentuhan lang po kami ng driver. Malapit lang sa atin, sa G. Santiago. Sabi niyo, gusto ko talaga kong bumili ng motor eh. Aba, maganda yan ah. Huwag kang kukuha ng hulugan ah. Napaka-doble ang halaga niyan eh. Mag-ipon ka. Pagkatapos, walang kakaalam-alam si Mark. Ano po? Sabi ko, meron kami nagtatrabaho sa Yamaha. Ano? Pagkatapos, pwede kang kumuha doon. Kukuha tayo ng motor nang hindi nila alam. Magkakaroon ka. Ano po? Sabi ko, mag-ipon ka lang. And then, may binigay lang tayong kaunting halaga. Ito ang sinasabi ko, ang sarap ng may pera para anytime, yung mga taong gusto mong i-bless, nabe-bless mo. Hindi, sayang. May nanghingi, sayang. Kaya sabi ko kay Lucas, gusto mong makatulong, mag-aral kang mabuti para kapag nagkapera ka, kasi sa totoo lang, ibang magmahal ang pera. Hindi mo inaaway yung taong nagbibigay sa'yo, tama, ikaw sumosobra ka, bigay ka ng bigay, ha? Hindi, nirerespeto mo, pati taong nagbibigay sa'yo, eh. Pero yung taong nanghihingi sa'yo, wala nanghihingi, puro hingi. Isa na lang ito, boboljakin ko na to. Totoo po yun. Kaya gusto natin magsikap tayong lahat. Hindi mo man ma-share ng buo ang gospel, pero nakatulong ka, nakikita nila yung tulong mo, nararamdaman nilang mahal ang Diyos. Mahal ka ng Diyos. Nagugutom po ako, pagpe-pray kita. Lord, alisin mo po ang gutom. Pati yung sikmura niya, alisin niyo na rin po, para hindi na siya makaramdam ng gutom. Di ba? Di ba? Kaya nga ang sarap na lahat tayo bine-bless ni God. Mas nararamdaman minsan ng tao po, yung pagmamahal ng Diyos, kapag may ginagawa tayo sa kanila. Malakas sa palakpak ibigay natin sa Panginoon. So ano ngayon itong the kingdom of God? So meaning natin, sabi nga natin, pagkapasakop sa Diyos, ginagawa mo yung assignment mo, pinaglilingkod mo sa mga tao. Ang kingdom ni God, hindi puro pakabig, kundi pagbibigay. Grabe po yan. Then Romans 14:17, for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. So ang kingdom ni God pala is not about material things. Hindi naman ibig sabihin kung sino yung maraming material things, maraming properties, sila yung pinag-aharian ng Diyos. Eh di kung properties ang pag-uusapan, si Manny Villar na ang pinaka-pinag-aharian ng Diyos. Hindi po ba lahat ng bukid na i-translate na into bahay? Hindi naman po yun ang sinasabi. It is not about eating, it is not about drinking. Kaya nga minsan, yan ang laging nasa isip ng tao. Huwag naman purong isipan natin anong kakainin natin. Huwag naman laging iniisip natin, lalo na nung bagong taon at Pasko, kapapanangalian mo lang, ano kaya kakainin ko mamaya? Nagmerienda ka, ano kaya isusunod ko mamaya? Yung parang ganyan. Huwag naman sana yung kung 100% yung utak natin, huwag naman 90% ang iniisip natin palagi. Puro na lang kung anong kakainin. Hindi po yun. Sabi rito, but righteousness and peace, enjoy the Holy Spirit. Paano natin malalaman dumating na ang kaharian ng Diyos sa iyong buhay? Ito po yung 4. Paano malalaman na dumating na ang kaharian ng Diyos sa iyong buhay? Ito muna ang gawin natin. I have to perceive what the kingdom of God is. This prayer and fasting, pare-pareho nating hanapin.
sana maunawaan natin ano ba talaga ang kaharian ng Diyos. So, ito yung palatandaan na dumating na ang kaharian ng Diyos sa iyong buhay. Number 1, the kingdom of God has come into my life when I yield to God in my example. The kingdom of God is righteousness. Ano po ibig sabihin nito? Dumating na ang kaharian ng Diyos sa iyong buhay kapag tayo po ay naging representative ng Diyos sa mundo. Kapag halimbawa, nagtatrabaho ka with righteousness because naka-yield ka sa kingdom ni God. Yung example natin, yung kaya mong ipaulit yung ginagawa mo sa iba with righteousness. Yung nagiging model tayo at nagiging example, hindi lahat ng teacher pinaghaharian ni God. Pero kapag tinignan nyo yung bright minds, grabe po ano, I believe malaki ang laban nito. They are practicing the kingdom values or kingdom of God. When I yield to God in my example, aware ka ba na gusto ni God magtrabaho ka with righteousness? The kingdom has come into your life. Gusto ba ni God na maging responsable kang tatay? At kapag naunawaan mo yun na, oo, dapat ako maging responsableng tatay, the kingdom of God has come into your life. Partner, asawa, gusto ni God, suportahan ko ang asawa ko, tulungan ko at kung kailangan magkasuportahan kami, magsusuportahan kami. The kingdom of God has come into your marriage life. Na-realize mo bilang anak, kailangan magpasubmit ako sa aking mga magulang. Dapat sumunod ako. The kingdom of God has come into your life. Ang ganda ng pamilya na alam natin ang role natin. So, ang ganda-ganda lang ano. So, ito pala yung kingdom. Kapag nagtatrabaho ka, at medyo yung masama, pinairal natin, kumukuha ka ng gamit na hindi iyo. O kaya na halimbawa, nasa barangay ka, nakikisama ka sa corruption. The kingdom of God has not come. Hindi pa dumarating. Kapag walang matinding naisin sa puso natin, gusto kong mabuhay ng matuwid. Sabihin natin lahat, righteousness. Kung gusto ko po yung again, gamitin ko na example ulit ni Marlon. Si Marlon kasi parang, ang unang trabaho niyan, naging parang liaison officer, parang nagpupunta sa costume, sa ganyan. Parang napakwento niya sa akin dati talaga na, tay, parang hindi ko makaya yung may mga ekstrang sobre, panglagay, pang suhol. Alam mo, nakakatuwa, pag naramdaman mo yon, alam mo, binigyan siya ng trabaho na nakakapag-work siya ng maayos, nakakatulong, the kingdom of God has come into his life. Pag hindi natin binabalyo yung righteousness, ganyan lang naman talaga kasama talaga yan, normal na yan. Normal na yung mandaya, normal na yung manloko, normal na yung tao, pera-pera lang tayo, wala akong problema. Pag ganun po yung mindset natin, hindi pa po dumarating ang kaharian ng Diyos sa buhay natin. Kapag hindi natin ginagawa yung dapat nating gawin. Sabihin niya ho natin lahat, the kingdom of God is righteousness. 1, 2, 3. Yung kahit desire man lang mag-aral kang mabuti. Magtrabaho kang mabuti. Okay? Then number 2, tingnan natin to. When the kingdom of God has come into my life, when I yield to God in my experience, the kingdom of God is peace. Kapayapaan. Paano pastor yun? Paano ko malalam na dumating na ang kaharian ng Diyos sa aking buhay? Sa pamagitan ng iyong mga karanasan. Nakikita mo ngayon na ang mga nangyayari sa iyong buhay ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, na walang pahihintulutan ang Diyos sa iyong buhay na dumaan, na wala sa ilalim ng kanyang kalooban, na basta pinahintulutan ng Diyos, wala mo nang darating sa iyo nang hindi dumaraan sa kamay ng Diyos. Kung meron kang perspective na ang nangyayari sa iyong buhay ay nasa kamay ng Diyos, the kingdom of God has come into your life. Pero hanggang ngayon, may sinisisi ka, sila daddy, kung hindi lang naging pabaya, hindi siguro magkakaganito kami. Kung yung magulang ko,
hanggat may sinisisi ka. Pero kung naniniwala ka na ang bawat bagay ay nangyayari, wala nga mangyayari kapag hindi pinayagan ng Diyos eh. Kaliit-liit ang bagay. Hindi ko naman sinasabing even mga kasamaan gusto talaga ng Diyos yan, hindi. Nasa ilalim niya ng kapahintulutan at kapangyarihan ng Diyos, even yung COVID na iyan. Hindi papahintulutan ng Diyos yan nang wala siyang magandang dahilan sa buhay natin. Even yung araw na kinuha ng Diyos ang iyong mahal sa buhay, nasa ilalim yan ng kapangyarihan ng Diyos. Minsan iisip ko lang, meron na po ba kayong nakitang tao nagpakamatay, yung nagpa-atake? Puso, tumigil ka. Wala kang ang kakayahan eh. Nagugulat tayo, malakas, inaatake, tama? Pero yung talagang yung sarili niyang pinahinto ang puso niya, mali ba na binaril mo ang sarili mo? Wala kang kakayahan eh. So the mere fact na ikaw binibigyan ng Diyos ng buhay, may plano pa rin ang Diyos sa iyo. Ngayon, paano to? Ngayon, kung marunong mo nang tingnan, oy, oo nga, Minsan daw po, kinausap ni Chinkitan si Francis Kong dito sa SM Aura. Sabi ni Chinkitan, Sir Francis, ito kasi yung mentor niya at coach, ano yung problem ng mga Generation Z o Alpha, Beta generation sa ngayon? Ang problem nila, hindi sila dumaan sa hirap. Kaya pag hindi sila dumaan sa hirap at laging madali lang ang lahat ng bagay, pwede rin silang hindi matuto ng matindi. Kaya medyo manahihirapan tayo, pero kapag tinignan natin ngayon, kaya mo nababalyo ang isang bagay kasi dumaan ka sa hirap. Kung ikaw galing sa broken family, syempre di mo papangulapin maging broken family. Oh, hello naman. Ikaw yung may pinakamataas na pagpapahalaga sa pamilya. Kasi alam mo, ang sakit-sakit. By the way, mga kapatid, narinig ko lang to Sabi nila, divorce is worse than death. Kasi ang kamatayan, pag naghiwalay kayo, kamatayan, masakit kasi nawala. Pero naghiwalay kayo, buhay pa siya. Nakikita mo yung pinagagagawa niya. Sobrang sakit. Para kang pinapatay. Kaya alam niyo sobrang ang galing lang talaga ng Diyos. Sana makita natin sa lahat ng karanasan natin, pinahintulutan ito ng Diyos, may maganda siyang layunin, dahil siya ang aking king, dahil siya ang aking hari, alam niya ang pinakamabuti sa akin. Can I hear amen? Malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah! I am not going to win. I have already won. Hindi po ako mananalo sa taong ito kasi panalo na ako. Amen? Panalo na ako because of God. Panalo ang mga taong nagtitiwala sa Diyos. Panalo ang mga taong nagsisikap sumunod sa Diyos. Hindi sila mananalo kasi panalo na sila. The mere fact na ipinasakop mo ang buhay mo sa Diyos, matagal ka nalang panalo. Pero talo pa rin yung nasa Diyos hanggang ngayon, hindi siniseryoso ang pagsunod sa Diyos. Kahit panalo ka na, nagmumukha pa rin tayo pag walang pagsisikap. Pag hindi natin inaayos, even yung character po natin sa buhay. Number 3 is, the kingdom of God has come into my life when I yield to God in my expression. The kingdom of God is joy. Ang gusto ba ni God sa atin ganito? Kaunting joy, maraming sorrow. What do you think? Or maraming joy, konti lang yung sorrow po. What do you think? Alam niyo po, regardless sa sinabi ko pong senaryo kanina, ang gusto pala ni God, perpetual joy. Tuloy-tuloy na kagalakan. Ang joy hindi seasonal. Hindi ba sabi sa Philippians 4, rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice, magalak ka, magalak ka. Happiness depends on happenings, but joy depends on God. Amen? Nagbabago yung sitwasyon. Kung doon talaga nakadepende yung joy mo, talaga static yung emotion natin. Pero yung presence ni God, si God hindi nagbabago. Perpetual yung joy natin, tuloy-tuloy, kasi hindi naman nawawala si God. Can I hear amen? Ang ganda ng verse nito, pakipicture nyo lang o sulatan nyo lang, Psalm 16:11, you will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are
pleasures forevermore. Ano po yung ibig sabihin ng passage na ito? When our focus is on worrying and not in the presence of God, ang lungkot ng buhay. Focus on the presence of God and ignoring yung worry. Mga kapatid, worrying is the greatest, parang waster time, waster. Pinakamatinding pagsasayang ng oras, pag-aalala. Alam niyo po, instead na mag-alala, why not focus on the presence of God? Because in the presence of God, there is fullness of joy. Ano ibig sabihin ito? May problema ka, lalo ka magpuri sa Panginoon. May hindi ka naunawaan, but God is sovereign. Just worship to God. Can I hear amen? There is fullness of joy. Paganda ng paganda, pasaya ng pasaya. And I love it, the word perpetual joy. Tuloy-tuloy yung kagalakan natin at walang makakaagaw ng kagalakan natin para sa Panginoon. Mas maganda ang 25, mas maganda ang 2026, mas lalong maganda ang bukas because our God, alam niya na ang kwento. Matagal na tayong panalo. O, sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang malungkot. Maging masaya ka na sa buhay. Alam niyo po, nalulungkot po ako pag may nakikita po akong Kristiyanong maasim ang mukha. Okay lang sana kung model yan ng dato puti eh. Pagkakakitahan niya yun. Pero yung wala naman, yung unang bungad mo pa lang, worry agad ang sasabihin. Ilang panahon lang, wala na makikipag-uusap sa iyo. Lalayuan ka ng tao. Kasi pag laging ang worry yung sinasabi mo, nakaka-drain po yan ang lakas ng ibang tao. Pero yung joy, contagious po yan. Maaring may pinagdadaanan ka, pero mas matindi pa pala ang pinagdadaanan ng kapatid mo, pero ang saya, buo ang loob, nakakahawa, walang dahilan ako na malungkot sa buhay. Tapikin mo yung muka ng katabi mo. Enjoy, baby. Lastly, the kingdom of God has come into my life when I yield to God in my execution. When I yield to God, hindi lang in my example, experience, expression, syempre yung execution, yung pagkilos or paggawa. Ano ang mangyayari sa atin sa 2025? Yung ginagawa mo ngayon. Kung wala kang plinano, walang mangyayari. Same lang yan. Okay? So, ang sinasabi ni God dito, tingnan niyo po yung passage na ito. 1 Corinthians 4:20, for the kingdom of God is not in word, but in power. Sino po rito yung ang daming inilalagay ng Diyos sa kanyang puso? Alam ba, ipagpatayo ko kaya ng bahay yung pamilya ko? Ano yung naisip mo lang o inilagay din ng Diyos? Tulungan ko kaya si ganito? Ano yung mabuting bagay ito? Sino yung naglagay sa puso mo? Ngayon, maganda yung naisip, pero mas powerful yung ginawa. Can I hear amen? Maganda yung may naiisip ka. Alam niyo po, even the brightest and greatest ideas is nothing kapag hindi ginawa. Ang power ng isang bagay ay nasa paggawa. Ang totoo lang po, ganito. All work works. Lahat ng may sinubukan, lahat ng may inapakan, may natutunan. Regardless kung ano outcome. Pero yung walang ginawa, hindi ka tumatalino kapag wala kang ginagawa. Hindi ka tumatalino kapag wala kang sinusubukan. Hindi ka tumatalino kapag wala tayong ina-apply sa buhay. Anong silbi ng pintura kung hindi mo ipapahid? Anong silbi ng asin kung hindi mo ihahalo sa ulam? Anong silbi ng tubig kung hindi mo inumin? The power is in application. Ilan sa atin dito may pinapaisip sa iyo si God? Ano na po yung mga goals natin? For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Sa Tagalog, ganito ang pagkakabanggit po niyan. Sapagkat ang Diyos din ang nagbibigay ng naisin or pagnanasa para magawa mo ang kanyang kalooban. Gusto ni God, bigyan mo siya ng kasiyahan, pero siya din ang magbibigay sa iyo noon para mo siya, yung desire na yun, siya din ang magbibigay sa iyo ng puso
para gawin ang mabubuting bagay na makapagpapasaya sa Diyos. Naalala ko po yung may tatlong parang tauhan si David. Parang naghigab o nagganito lang sila. Ay, ang sarap ng tubig sa balon ng ganito. Narinig ito ng mga tauhan niya. Pagkatapos hindi naman inuutusan, ginawa. Eh siyempre para makuha mo yung tubig sa kampo ng kaalaban, tinaya mo ang buhay mo. Alam niyo po, hindi man sila namatay, nakuha ng tubig, pagkatapos binigla kay David. Pagkatapos, alam mo ginawa ni David, ibinuhos niya yung tubig. Parang hindi ko matatanggap, itinaya niyo yung buhay niyo para lamang. Ibig sabihin, sobrang tuwa ni David. Pero grabe, no? Nakikita ng Diyos yung effort mo sa pamilya mo. Nakikita ni God yung malasakit mo sa company mo kahit sinasabi mo na parang hindi ka nako-compensate. At ang Diyos natutuwa, hindi sa lahat ng sinasabi natin. Pero kapag gumawa ka, kahit matalo ka, malugi, panalo ka. Kasi gusto ng Diyos may ginagawa ka. Amen? So para matuwa si God kay James, James, keyboard ka nga anak para matuwa ang Diyos. Ganda pa naman ng long sleeve mo. Para kang ahente. Ano po? So okay yan. Ano po? Mahal ko yan si James na yan. Ano po? Half brother yan ni Jesus. God is the one who gave me the desire and the power to please Him. Huwag mo naman sisihin ang sarili mo. Minsan may nagtatanong dito, bakit ba si God naman? Parang puro sa akin pinapaisip ang maraming bagay. Eh kasi anak, kilala ka niya eh. Hindi naman ipapaisip ng Diyos isang taong walang gustong gawin sa buhay ang mga bagay na gusto niyang ipagawa sa iyo. Minsan mahirap tumulong, pero ikaw yung inaas ni God na tumulong. Inaas ni God, ikaw yung umunawa kasi ikaw yung makapagbibigay noon. At tuwa ang Diyos sa iyo. Halos November, nag-iisip na po ako. Ako po kasi hindi pong biyaya ng Diyos, marami ako naiisip. Pero may season din ng buhay ko, wala akong maisip. Dumating din ang pagkakataon, intentionally. Parang nawala yung desire. Saka pa nag-iisip po tayo, minsan malalaki. Pero minsan, pag inalaw natin yung sitwasyon na dumating sa ating buhay, yung parang sinasabi mo, nagsisikap ka, wala naman nangyayari, tigilan na lang natin. Panag-aaral naman ako lang aasahan sa pamilya natin, wag na lang. Hindi, idiretso mo pa rin. Mas maganda nang ikaw yung tumutulong kaysa ikaw ang tinutulungan. Tama? Mas maganda na ikaw yung umuunawa kaysa ikaw ang inuunawa. Mas maganda na ikaw umaalalay kaysa ikaw lagi ang inaalalayan. Mas masarap na ikaw yung naaawa kaysa ikaw yung kinaaawaan. Mga kapatid, kung meron kang naiisip ngayon or gustong gawin, hindi po nagkataon yan para sa iyong pamilya, para sa iyong company, para sa iyong cell group, para sa ating outreach. May believe ang Diyos. Maglaglagay niya. One of my favorite speaker or pastor is Pastor Erwin McManus. Sabi niya, pag mahal mo si Jesus ng todo-todo o sobra-sobra, pati emosyon mo, kaya mong pagtiwalaan. Dahil hindi gagawa ng pangit na bagay ang isang taong sobrang nagmamahal sa Diyos. Hindi ko makita yung mga mag-asawa dito na seryoso sa pagpapamilya na gusto nilang pabayaan ang kanilang anak at saktan at mangarap na magkaroon ng pangit na bukas kahit ang masamang tatay nangangarap ng mabuting bagay para sa kanilang anak. Kaya nga sinabi ni Jesus kung yung mga masasama nga hindi na binibigyan ng ahas ang anak nila pag humihingi ng tinapay or something na ganyan. Kaya tayo nakakaisip ng mabuti because we are created in the image and likeness of God. There is something with us na galing sa Diyos. Na kahit ano pang pangit ang nagawa natin, gustong magbago, gustong maging maayos ang buhay mo. Pakita ko lang po sa inyo mabilis. Ito po yung mga goals na gusto ko pong gawin by God's grace. Na trabahunin. Ito po yung may victory ko. I want to train 100 pastors and to coach 500 leaders. Sobra po ako
pagiging intentional dito, hindi lang po yung mga outreaches, kundi po yung mga different areas. Ngayon po, nasa 50 pastors na po ang tinutulungan po natin. Aside from sa church natin, minementoran, may mga iba't ibang churches po from the province and Manila po. Dati po nakapagpamigay tayo biyaya ng Diyos, at least hindi lang training, 50 sacks of rice. So gusto kong targetin at least 100 man lang na pastors. Ma-bless natin, turuan natin about church growth, at especially yung mga nangangailangan po. Gusto po natin mag-extend ng tulong. Pangalawa po na goal ko po is to save an amount of money and to give to my wife as I honor her. Wala pong asawa na hindi matutuwa kapag nililigawan. Walang asawang babae na maiinis kapag lagi mong binibigyan. So nag-set po ako kasi ito po yung priorities and somehow level po talaga ng values natin sa buhay. Number one, I am a child of God, at the same time a pastor. Dito po sa Praise Church, I am a pastor. Sino po sa tingin nyo ang una kong member? Ang asawa ko po ay hindi ko lang po asawa. Siya po ang first member ko. At kapag napabayaan ko po ang aking first member, wala po akong karapatan at wala po akong authority na maalagaan po kayo at maturuan. And I want to break the old and traditional way of thinking. Hindi baling mapabayaan ko ang magulang ko basta maalagaan ko ang simbahan. Baliktad po. Hindi ko po maalagaan ang simbahan kung hindi ko kayang alagaan, unawain, mahalin po ang aking asawa. Napaka-responsible po ng aking asawa. Kasama po siya ngayon ni Lori. Sobrang ina-assist. Sobrang dami niya sacrifice. At hindi rin po ako makapagpapastor ng ganito po sa Praise Church without the help of my loving wife. Napakasino po niya sa pera. Kahit bigyan ko po ng milyon-milyon, hindi niya po ginagasta. Una, wala pa naman. Pero alam niyo po, napakatipid sa sarili. Kaya sabi ko nga, grabe, buti na lang pinagkalooban ako ng Diyos ng mabuting asawa. Salamat sa Panginoon. And then pangatlo na goal namin po is i-honor ang aking biyanan. Kasi marami pong nakikita-kita na matatanda pagpatay na. So gusto naming i-honor ang aming mother-in-law, ang aking mother-in-law, pupunta kami sa Abuyog, Leyte. Ano po? Sabi ko, ma, habang bumababa ka sa aeroplano, mamimigay ka ng tig 20 pesos. Mayabang kasi biyanan ko. Ano ba? Hindi, galante, mali pa na yung word ko. Hindi siya mayabang. Mapagbigay. Galante. Lahat po talaga, wala nang natira sa kanya. Ibinigay na po sa kanya. Ibinigay na po sa iba. Kaya nga minsan iisip ko, ano ba ang kailangan ng mga matatanda o magulang natin? Bahay o kabuhayan? Tingin ko po mas kailangan nila. Kung may bahay, mas maganda po kabuhayan. Kasi maraming matanda ang nag-aalala kapag walang hawak na pera. Kaya na-hear amen? Kasi nahihiya din yung mga magulang na umaasa po sila. Pero kung tayo po, kung magpaplano ka, bigyan mo siya ng kabuhayan na may sarili siyang income na pumapasok. Ito po yung aking victory na kapag nangyari po sa taong ito, masaya po ako. Ikaw, ano yung tatlong bagay na kapag nangyari sa taong ito, masaya ka, very fulfilled ka, and you are satisfied? Ano po yun? Sana, wag lang puro trabaho. Sana, isa sa malalaking goal mo ngayon, patungkol sa iyong pamilya. Bilisan ko lang po ito ha. Ito yung pangatlo. Ito po talaga yung pinakakabuuan halos na gusto ko pong ma-apply. And then Lord willing, I will conduct coaching to leaders. Uunahin ko lang po yung mga decided po talaga na willing magpaturo and somehow mag-invest. Ang problema ko po sa mga mentoring na ginagawa natin, pag nag-mentoring naman tayo, wala nang tanungan kung nagawa mo yung pinag-usapan natin. Yan ang kaibahan ng coaching. Gusto ko ngayon kumausap in a gentle way, in a safe atmosphere. Kumusta yung pinag-usapan natin? Nagawa mo ba? Kung
Kumusta yung sinabi mong gagawin mo? Nagawa mo ba? Ang mga taong seryoso na may gustong gawin sa buhay, they are accountable. Kapag sinabi natin mag-iipon tayo at ibibigay natin kay Mrs., gawin natin. Hindi lang yung umuo tayo, hindi rin naman natin ginawa. Okay? Hindi ko na po iisa-isahin yan. Sa loob ng isang taon, at least by quarter, may 3 po akong tututukan. How about, at least nilagay ng Diyos sa puso natin yan. Let us review the kingdom of God, magpasakop sa paghahari ng Diyos. Sakupin ang pinagagawa ng Diyos, paglingkuran ang mga tao para sa Diyos. Yan ang gagawin natin sa taong ito. Hanapin natin na laging ang Diyos ang masunod. Pagyamanin natin yung assignment natin. Kung teacher ka, magpagaling ka pa sa teacher. If you're a manager, galingan mo pa. Huwag ka may stagnant. Yung kita mo, sapat-sapat lang sa iyo lang. Hindi ka makakatulong. And then number 3, paglingkuran natin ang mga tao para sa Diyos. The kingdom of God is come. Let us value righteousness. Peace of God. Let us remember God is in control of everything. He is sovereign. And let us desire perpetual joy of God. Continuous joy na huwag mong ipapanakaw. Biro mo, minagawa ka ng isang pangit, ang dami mong ginawang magandang bagay, pagkatapos pakukulong ka sa pangit na sitwasyon. Rejoice in the Lord always, because the joy of the Lord is our strength. Mas masaya ka, mas maligaya ka, mas creative ka, mas marami kang magagawa sa Panginoon. And let us not forget execution. Magagawa natin isang bagay. Sa kapangyarihan ng Diyos, siya ang nagbigay ng desire, siya din ang magbibigay ng power para magawa po ang mga bagay na ito. My assignment to you is, we need to perceive what the kingdom of God is. Next Sunday, we will discuss how to prioritize the kingdom of God. Third Sunday, how to prosper in the kingdom of God. And last Sunday, magpe-first fruit tayo para sa Panginoon. Kasi nga po, multimedia, paki-play lang muna natin yung My God and My King. Gusto ko po lahat lang tayo, panoorin lang po natin to. Wala munang lalakad, ano po, tahimik lang po muna. Mag-meditate lang po tayo. Pagkatapos papasok si Otep para po mag-pray sa offering. Then after ng offering, ang gagawin natin, kung narito po yung pamilya nyo po, ipagpe-pray po natin kayo. Lalo na yung mga outreach leaders, bago po kayo mag-anoint mamayang sapon, maganda magpa-anoint muna po kayo para may dumadaloy po talaga. Sana yung gusto nga po yung mga pamilya ng outreach leader natin, may pag-pray po natin. Okay? So wala pong problema kung sino po yung mga pamilya at nasa outreach po, pwede natin ipag-pray lahat dyan at i-anoint po kayo. Pero pagkatapos natin may pag-pray, we can exit na po at magkikita-kita tayo sa ating prayer and fasting gathering tomorrow evening, 6 to 7, personal soaking, 7 to 9, group prayer. Sige po, kung ready na, My God and My King, pakinggan lang po natin ang lyrics. Sige, James, anak, thank you. Sing, Shauna. My God and King, to you
eyes for only you. Sige po, ready na po tayo sa mag-exhort po sa ating opening after that. One thing I desire. One thing I desire. Magandang umaga po sa bawat isa. Dadako na po tayo sa ating tithes and offering. Di ko alam kung nagkapareho lang kami ni Tatay Loy ng sasabihin. Pero habang nag-iisip po kasi ako kung ano yung sasabihin ko for tithes and offering, ang bumaba po sa akin ay yung Matthew chapter 6 verse 33 and 34. Sabi po dito, binasa naman po natin na kanina, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Ang sabi lang po dito, unahin daw po natin ang para sa kaharian ng Diyos at ang Diyos mismo, at hinding-hindi niya tayo pababayaan o pagkukulangin. Lahat po ng resources, lakas, paglilingkod, oras, isip, even ang puso, talento na binigay po natin noong 2024 o ginawa nating pag-una sa kaharian ng Diyos at para sa Lord mismo, umasa po tayo na hinding-hindi po tayo pababayaan ng Lord. Amen po ba? At ikaw po mismo na nakaupo dyan, ikaw mismo ang very evident na hindi ka pinabayaan ng Lord dahil inuna mo po siya. Kaya ang ganda po nung sinabi sa verse 34, therefore, do not worry. Minsan po madali lang sabihin yun at panghawakan na, Lord, hindi na ako mag-aalala, pinagkakatiwala ko na sa iyo lahat. Pero mahirap rin po minsan yun, Paano ba naman, Lord? Ang dami kong responsibilidad sa bukas at ang dami kong kailangan gawin. Paano hindi ako mag-aalala sa mga bagay na yon? At ang hirap po minsan yun, Pero sinasabi po ng Lord, therefore, anak, huwag kang mag-alala dahil sinasamahan kita noong 2024 at sasamahan pa rin kita hanggang ngayong taon na to. Amen po ba? Ako po personally, ang Diyos po, naranasan ko po talaga simula yung ako na po yung nagbabayad ng sarili kong tuition. Ang Diyos po hindi nagpapatalo sa pagbibigay. Kung bigayan lang, basta nagtiwala ka sa Lord, hindi ka niya pababayaan sa lahat ng iyong pangangailangan. Ayun naman po ang pangako ng Lord sa ating lahat. Basta inuna mo siya, uunahin ka rin niya sa lahat po ng bagay na ginagawa natin para sa Kanya. Amen po ba? Kaya sige po, pag-pray po natin ang ating mga kaloob. Lord, maraming salamat po, Lord, sa araw na ito. Lord, this 2025, Lord, samahan niyo po kami. Turuan niyo po kami, tulungan niyo po kami, Panginoon. At Lord, lahat po ng meron kami ay biyaya mo lamang, Panginoon. Lord, yung mga nangyari noong 2024, hindi man maganda o maganda, Lord God, iniiwan na po namin ito, Lord God. Dahil nakaapak na kami, Lord God, ngayon sa panibagong taon, panibagong simula, panibagong gagawin mong magagandang bagay at excited po kami doon, Panginoon. Ngayon 2025, Lord, samahan niyo po kami, Lord God, at ang attitude namin at ang behavior namin hindi magbabago, Lord. Patuloy ka pa rin naming uunahin, patuloy ka pa rin naming papupurihan, patuloy ka pa rin namin, Lord God, na paglilingkuran, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na hindi kami pababayaan sa lahat ng aming pangangailangan, Lord. Lord, maraming salamat po, Lord. At sa mga gagawin pa namin, Lord God, mamayang hapon, Lord, sa mga outreaches namin, pagpalain niyo po, Lord God, ang mga gawain na ito, Lord God. Patuloy niyo po kami samahan, patuloy niyo po kami bigyan ng joy, Lord God, sa aming mga puso, Lord God. Maraming salamat po, Lord. Ibinibigay po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, Lord. In Jesus' name, amen at amen.